At si mama ay masaya siya. Masaya siya sa mga desisyon na ginawa ko every time at sa mga ginagawa kong desisyon every time na meron akong mali. Pag nagkakamali ako, alam ni mama guys na alam ko yung susunod kong gagawin. Of course, mahirap din minsan knowing na ako lang mag-isa, pero nandyan kasi lagi yung mga kapatid ko at nandyan din yung mga trusted natin na mga kaibigan na talagang nakaalalay, no? Ay, shoes. Wow! Wow! Ay, sorry. Sorry. Pabebe ka talaga. Basta andyan ang lola mo, pabebe ka. Dapat daw, ang ilagay daw na tubig, mineral. Kaya hindi daw siya magbaho. Pero pag ito, 2 days lang, parang sobra pa amoy kanal. Oo, lang o. Ganda, baby's breath at saka Antorium. Namin ang pagkapulaan niya ba? Very nice. Wow, grapes. Grabe ka ang Chico. Sa grapes? Siguro nakawalo siya. Mahilig talaga si Chico dito sa grapes man, no? Wala siyang seed. Ang iba mayroon man. Grapes para kay Chico. Sino nagkagat nito? Si Chico or si Calby? Ang kay Calby kinain niya na kagabi eh. Orange. Kuya man no, marag plastic, ma. Nag-uso na sa palengke. Gapon daghan kayo orange ay kaning green. 12 pesos. 12 isa. Kasi yung ano, yung 3.20 maliliit pa dyan. Ito naman 27. Mahal ng apple. Parang ganito oh. Ito 27, dati 25 lang. Saging mura lang, 20 pesos kilo. Pero pag dito ka nagbili isang piraso, mag-80. Ito 20 lang. Sarap, oh. Mayumi, oh. Saging. Ano sabi? Wala pa sa wala pa Ay, sa naku. Maldita. Mag-walking tayo eh. Walking ka? Well, walking si sa stress. Oo, sige lang. Matay, saan tayo? Itu. Como a mí me baila. Tararan, tarararan. Ano ba yun? Alright guys, eto na yung ating passion fruit na nabili ko. Tamang-tama nag-sale siya. 20 pesos per kilo from 30 pesos. Kasi ito yung hindi na nila kagandahan na stock. Basta ang importante, wala lang siyang butas, wala siyang crack. Para hindi maapektuhan yung lasa sa loob. So, bumili lang ako ng worth 60 pesos, 3 kilo ulit. And then, eto na siya. Ayan. Ayan siya lahat, guys. So, eto, ganito kadami. 3 kilo. Makakagawa tayo nito mga 5 pitchel. Good for this week. At least once a month na meron kaming 5 days na nag-take ng passion fruit juice. Ayan. So, ang gagawin natin, i-blend na natin to, then sasalain. Be, tanong ako, be. Wow. Wala kang mag-duty sa hospital. Pero sexy. Nice yung ano color, no? Ah, nice. Mga plain nga light color baga nahanap ko karon, no? Oo, tama. Nice Nga naman mga plain. turno. Gusto gay na ako ani pants nga ana ba daw square pants. Nice. Gusto ko patay ato. Square pants. Outfitan ng nanay mo pag nagtrabaho. Sure ka, hindi ka pagalitan ng boss mo niyan. Sunday man free man kami. Free. Free uniform. Yung boss mo ba ya, wakwak ang ugali nun? Ha? Budget na lang sa iya. Pangit ang ugali ng boss mo. Ikot mo na, be. Naka Nike pa. Sana namang ukay-ukay galing yung Nike mo. Ano ito? Kanino yan? Dubai. Dubai. Ay. Salubong ni Madam Tin Gibbs. Salamat Madam Tin Gibbs. Salubong ng boss mo yan. Pero ano na, medyo luma na. Luma na daw. Luma na. Oy, Kailangan na yata ng bago. paging Madam Ten Gibbs. Narinig mo? Parang kupas na kasi Oh. Siraan mo lang, vlogger na yun. Siraan mo. Magbigay ka naman ng bago. Mm-mm. Yung medyo may kay.
Yung medyo mamahalin. Gusto ko yung tulad ng ginasuot mo sa ano, Hala ka dyan. Patay ka, Madam Tengi. Shout out. Sa sa pag-workout mo. yung may bilog. Oh, yung may bilog. Super gaan yun. Bye. Bye. Sige, magtakbo ka mga kay para ma-exercise ka. Huwag kang magtamad-tamad. Sige lang. Kahit na hindi ka mag-exercise, mas bata ka pa daw tingnan. Ay, yung apo mo nandyan sa labas. Oh, nag-walking. Laka. Gani, yaan mo yang madam. Isa pa yang madam. Guys, update. Ha? Nag-ikot siguro. Update sa aming gate. Ang ano hilas kay ko guys, kay maka-close na ko og gate. ang sarap pala sa feeling na merong gate. Sarap sa feeling. Never ko kasi iniisip na magkakaroon ako ng gate. Magkakaroon kami ng gate ng mga bata bago magpasko. Sabi ko, dahan-dahan lang muna. Dahan-dahan. At least ngayon, ayan na siya. Oh, 'di ba? Ang ganda. Pero dahan-dahan pa din kasi isa lang yung gumagawa. Tapos, ang ating materials nandyan na, pero hindi siya bigla ang gawa. Kay isa lang gani guys, no? Kay mahirap magkuha ng laborer ngayon. Alam nyo dito sa amin, hindi ko lang alam dyan sa inyo, pero dito sa amin, mahal na magkuha ng labor. Hindi naman katulad ng dati guys na may arawan or what, either pakyaw mo yan or kung anong presyo ng materialis mo, ganun din. So imagine kung ang presyo ng materialis mo para dito na part, dito sa may bakal na part, is 20,000 pesos. Yung bayad mo sa laborer mo, 20,000 pesos din. Mag 100% na sila. Pero ayan ang itsura niya guys. Ito po yung ilaw natin, de kuryente po yan. Sinadya ko hindi mag-solar kasi very, yung solar very tricky siya kapag hindi pantay yung init ng araw. Minsan naman, nasisira. So, nilagyan na lang namin ng kuryente, 3. Actually, 5 to guys eh. Ayan, kita nyo dito, may tambak pa ako ng graba. At saka, anong Tagalog ng bala? Sinulid. Ay, hindi sinulid. Buhangin pala. So, eto, meron pa ditong, ayan o. Merong bakante dyan kasi lalagyan pa yan ng ilaw mamaya. Pero guys, ang ganda na po, ang ayos-ayos na. Maraming salamat. Maraming salamat po. Dito din kulang pa dito. Konti na lang din, ayan. Then dito, nalagyan na siya ng, tawag mo dito? Super kinis. Nakalimutan ko anong tawag. Super kinis na So, isa-sandpaper na lang yan and then lalagyan na ng puting kulay. Pero parang tatakpan namin yan dito ng may ilalagay dito na pantakip. Parang hindi siya masyadong open at maganda tingnan kapag kagabi. Kasi kagabi pinailaw ko. And then umupo ako dito sa labas. Appreciate natin yung ating tahanan. Alam nyo guys, every time na nakikita ko tong bahay, ang busog-busog ng puso ko. Tapos ka na. Sige. A few moments. Aww. I love you, Chico. Love kuya. Love kuya. Azu. Butot biyaman. Butot biyaman. Alis na si mama guys sa trabaho. So alam ko marami sa inyo ang curious, no? Despite everything na nangyari sa buhay ko, ano ba yung mga comment ni mama? Sana magkaroon ako ng chance na makausap lang si mama. Kasi ang mama kasi namin guys mukhang pera. Oy! Oh, sige. Yung nanay kasi namin guys, isa pa yan. Sa kanya kami nagmana ng pagkamukhang pera. Ay guys, kapag sinabi ko nga palang mukhang pera sa pamilya namin, it's not a bad thing, okay? Yan ay napaka-normal isa. At sinishare ko din yan sa inyo. It's not a bad thing for us.
Mukhang pera man kami guys, alam namin kung paano kukunin ang pera na kailangan namin. Okay? Mukhang pera man kami magkakapatid, hindi nyo kami nakikitang nakaupo. Hindi nyo kami makikitang nakaupo. Parang feeling ko minsan pwede akong pwede akong pumalit kay Glock 9. Excuse me po ulit sa mga manonood ng video na to. Ayoko kayong takutin, hindi po ako binugbog, hindi po ako minaltrato guys. Nag-undergo po ako ng isang facial treatment na tinatawag na vampire facial. 12 hours ago, kahapon alas 6 ng gabi ako natapos. And ito po yung result natin 12 hours later. So ayoko kayong takutin. Baka mamaya nagtataka kayo bakit ganito po yung mukha ko. Ayoko namang magsalita na nakamas guys kasi nabusan ako ng hangin. So okay lang ganito. Pero at least sabihan ko kayo baka mamaya ano man yun si ma'am, ano nangyari kay ma'am? Bakit ganyan ang itsura? Okay? So anyway, kapag nagsasabi ako ng mukhang pera guys, hindi masamang ibig sabihin na mukhang pera sa aming magkakapatid. Kaming magkakapatid ay marunong po talagang maghanap buhay at marunong kaming maghanap ng pera as young as, I believe, elementary days namin. At lumaki kaming ganyan guys dahil na-train o nakita namin yung nanay namin na talagang hindi naman magaling si mama sa negosyo kasi hanggang ngayon wala pa rin naman siyang naipundar. Wala naman siyang naibigay sa amin na ari-arian, wala naman siyang nabiling lupa, bahay, wala talaga guys. So hindi naman magaling, pero magaling yung nanay namin na mag-provide kung ano yung kinailangan namin growing up. Magaling si mama sa pagpapaikot ng pera, okay? So alam ko hindi ko man lang na-share sa inyo yung tatay namin guys, no, kasi nagsimula akong mag-vlogging, wala na akong tatay. So si mama, naging byuda si mama, I was 18 years old. So basically 18 years ago, naging byuda yung nanay ko. Ang tatay ko, nakilala siya ng mga kababata namin katulad ni Parts, mga mga childhood sweetheart. Ano daw? Nakilala nila yung tatay namin at alam nila kung gaano ka-stricto si Papa. So yung tatay namin guys, he is an electrician. Nagtuturo po siya sa mga vocational and technical na mga eskwelahan ng about electricity. Kasi nga electrician, di ba? Paulit-ulit. And another na ginagawa ni Papa para maghanap buhay dati ay mag-drive ng motorsiklo, ganyan dito sa Jensan. Pero talagang nagturo siya at nagkukumpuni siya ng mga sirang radyo, sirang TV, sirang ref, ganun. So si mama, syempre 8 kaming magkakapatid guys. Si mama talaga ay napaka masipag, kahit nabuntis, bagong panganak. Kung ano yung nakita nyo sa akin at sa mga kapatid ko, ganun din. And by the way, ganun din po si Madam Ten Gibbs, no? Grabe yan si Madam Ten Gibbs hanggang sa araw na manganganak siya. Hindi pwedeng hindi naghahanap buhay yan. So hindi lang po ako talaga. Halos lahat po kami magkakapatid ganyan. Kasi nga lumaki kami na ganyan yung nakikita namin. So si Papa kasi pinilit niya naman mag-provide. Pero talagang mahirap talaga yung buhay nila ni Mama dati. At 8 kaming magkakapatid guys. So si Mama, ang alam ko kay Mama dati, naaalala ko, nagbibenta kami sa labas ng paaralan talaga. So mga santol, mga mangga, mga pa-candy-candy, mga pritong saging, hotcake, kahit ano na binibenta sa labas ng mga elementary school. So, growing up, talagang nakita namin si Mama, guys, na hindi siya nakaupo. Yun din. Kaya kung nakikita nyo kami na lagi kami naghahanap buhay, halos wala kaming time na umupo talaga. Kasi nakita namin sa nanay namin. At ngayon, si Mama, alhamdulillah, si Mama ay 66 years old na. God is good, alhamdulillah, bait ni Lord, para mabigyan si Mama ng ganyang klaseng buhay at health, no? Na hanggang ngayon ay kasama pa namin siya. And I know, siguro hindi na-appreciate ng iba yung fact na may nanay pa sila. Pero guys, pilitin yung i-appreciate yan. Kasi hindi lahat, meron pang nanay. At meron ako mga kaibigan na yung nanay wala na. Tapos malaki yung pagsisisi nila kasi hindi nila napagtuunan ng pansin o hindi man lang sila nagkaroon ng chance ba na mag-bond, ganun. So ngayon na malalaki na kami guys, pinipilit namin bumawi kay Mama sa mga simple-simpleng bagay katulad ng mga pagbiyahe namin, minsan international, minsan local, kung merong mga promo flights, ganun. Sinasama namin si Mama. Si Mama naman, ang ayoko lang kay Mama is yung mahilig siya magtago ng gamit na pag binigay sa kanya, hindi niya gagamitin guys. Pag chocolate yung binigay niyo sa kanya, promise ko sa inyo, 3 years na lang yung chocolate na sa cabinet, painamag na guys, hindi na makakain. Kaya talagang ayoko nang magbigay kay Mama ng mga chocolate kasi ganun po siya talaga. Sa mga damit naman, binilan mo ng bagong damit, itatago niya guys, hindi niya gagamitin. Sumasakit yung ulo namin. So ngayon, ang ginagawa na lang namin, pinapatravel namin si Mama. So,
Hopefully. Hi! Wow! Napakaganda naman. Oo. Oh, saan ka? Oh, ribbon mo. Wala ka ribbon. Saan ang ribbon mo? Tsinelas mo. Ang ganda mo ah. Oh. Tsinelas. Op, op. Tsinelas mo. Nasaan? Ito na lang. Ito. Ito, tsinelas oh. Asa naman to? Ate, ribbon please. Asa to mo jogging? At tsinelas, jogging. Parang ang ano parang 1960s ba? Ganda ah. Very good ah. Aba, strawberry yan. Strawberry milkshake. Oh, sit down there oh. Upo ka dyan. Kapag nakasapatos ka, katong red. Sorry, sapatos red. Minsan ang luya. Saan? Yan, yung saging yan. Tinanggal niya. So, ganun kami guys, lumaki. So ngayon, hanggang ngayon 66 pa si mama guys, binibilhan namin siya ng mga vitamins. Madami siyang vitamins, gumagawa din ako ng mga DIY na vitamins para mainom namin ni mama. And may mga pakonti-konti si mama paglalambing guys, na try namin maibigay. For example, nakapagbenta ako ngayon, humingi si mama na, sabi ni mama, parang masarap yung yung dadaanan natin na grapes na green, bilog-bilog, ganun-ganun. Kapag may pera ako guys, talagang ipahinto ko talaga ang sasakyan, kay bilhan talaga si mama. Kay para mga konting bagay guys, no, ma-appreciate ng mga nanay natin, hindi kailangan mahal. Tapos paparinig siya, tagal ko na hindi nakita yung kapatid mo, si Madam Ten Gibbs daw. Alam niyo, mahal na mahal niya yung si Madam Ten Gibbs, katulad yan sila photocopy. Sabi, di ko nakita yung kapatid mo. Di sabi ko, tahimik lang ako guys. Sinundo ko kasi si mama kagabi. Hindi ko na nakikita yung kapatid mo, nakabalik na pala. Tawa ako ng tawa dun sa video ninyo sa Sikihor. Tapos maya sabi naman niya, noong August 30 ko pa siya last nakita, September 13 na ngayon. Guys, andito lang kami sa iisang city pero hindi sila nakikita kasi nanay namin nagtatrabaho araw-araw. So hindi namin siya pinapatrabaho pero gusto ni mama at nakita namin masaya siya at healthy yung utak niya kasi nasa tindahan siya, laging napapractice yung utak niya ng numero. Lagi siyang meron nakakausap, busy siya sa mga stocks ng tindahan. So isa siya sa manager level ng mga tindahan ni Madam Ten Gibbs. So maya-maya sabi ko, parang masyado naman nagpaparinig tong nanay namin. So nag-side trip kami, sabi ko, sige, diretso tayo sa bahay ni Madam Ten Gibbs para magkita kayo, kumain together, and then uwi tayo. So nagkain kami kagabi guys, together, kasama ang pamilya ni Madam Ten Gibbs. Sa bahay lang naman niya. Nandun si Madam Sheena, nagkita-kita kami. And then kaninang umaga, maaga pa si mama nagbihis. Yun pala, apaka-proud niya sa bago niyang OOTD. So, mahal na mahal namin yung nanay namin na yan, no? Growing up, wala ako masyadong memory kay mama. Ang naalala ko lang sa kanya, mukha siyang pera. Kasi kahit graduation ko, ayaw niyang umattend kasi magsasara daw yung maliit niyang tindahan. So, medyo nagtampo ako sa part na yun. Kaya iba-ibang tao yung umaakyat during sa graduation ko. Kasi ayaw, hindi maiwan ni mama, hindi niya iniiwanan yung mga tindahan ba. Sabi ko sa kanya, grabe ma mas pinipili mo pa yan, mga ganun-ganun na moment. Pero ngayon, okay na kami ni mama. Kasi alam ko naman mahirap maging nanay. Yun nga lang talagang sasabihin ko sa inyo guys, no, minsan madami tayong judgment sa mga nanay. Marami tayong judgment sa mga nanay natin. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Alam nyo, totoo yung sinasabi nila na hindi mo maiintindihan ang buhay ng isang nanay hanggat sa hindi ka pa nanay. Tama ba, Maylin? Tama. Tama daw, sabi ni Maylin. Okay guys, kasi sabi natin, ano lang man yan, nanay, ganito, ganyan. Marami tayong mga pautot, no? Pero pag naging nanay ka na, no, naging nanay na ako, guys. Hirap pag nanay, guys. Hirap masyado. Lalo na pag single mom ka, ang hirap. Kasi iniisip ko minsan siguro kung may magaling ka lang partner, sabay kayong mag-budget, sabay kayong mapagod, sabay kayong magpahinga. Bahala na kayo dyan anong isipin ninyo. Sabay kayong mag-enjoy sa pinagpaguran ninyo. May kausap ka. Di ba maganda yung ganun? Pero kung kabaliktaran lahat, ay naku, mas mabuti pang wala. Sa ganda ba naman ng anak kong to? Akin yan. Sit si mama. Sit. Sit si mama. Thank you. Ang sarap talaga. Thank you po. Flower. Wow.
Dance ka, be. Tararan, tarararan. Tararan, tarararan. Ay, hindi nag-dance. Salamat po. Bagong ligo si Mayumi. Ayan ang kulot niya, guys. Ayan ang kulot niya. Thank you po. Bango yan si Mayumi. Mabango. Bani! Saan yung kwintas ni Mayumi na may flower? Madami tayong kwintas niya. Please, dalhan mo ako isa. Para masanay na siya magkwintas-kwintas ng mga cute-cute. Binigay akong kwintas niya, di ba? Tama na, nak. 4 na yan. Tama na. Ah, wow. Wow, flower po. Salamat po. Thank you po. May nagregalo kay Mayumi ng heart, ay ng flower. Ayan. O, hindi siya nagreklamo, guys, no? Kasi sanay siya. Baby pa lang siya. Ginalagyan na siya ng mga ganyan. Salamat. Salamat po. Ganda, nak. Oh, flower, nak. Wow. Very pretty. Show Lola mamaya, ha? Show Lola, ha? Kamaldita lagi, oy. Very good. Baby ka? Sus. This is just a spoon for Calde. Siyang baby. Yeah. Baby ka? Yes. Breakfast time. Happy Sunday. And then we will dance, ha? Okay? So we're not going to drink. Jesus, Mayumi talaga ba? Salamat. Kain na din kayo. Juice pagang. Who ate some of my cereal? Yung tangit. Not me. Me. Ako. Ito na yung oras, madam. Alas 8. Namang yung cellphone mo lang. Gani, tama yan. Oh, Mama, the printer. mamaya na. I'm going to get it. Kabak. Ay, sarap ng ulam, ha? Press ko yung isda. Wow, thank you. Ako man nag-kuhan. Ikaw lang ano? Wala kang ambag. Pakakain ka lang. Ako nagtanaw. Mama, we open your laptop. Please, don't touch my stuff. Wait for me. Go, color ka muna. Yeah, I can Color ka watch. muna. Yeah, I can watch. Mamaya na. You said after I eat food that I can watch. Ay, wala kasi Chito natapos. You always vlog because I'm doing something. You does not Sarap yan. Wow, sarap yan. Sigay ba? Yummy. Ay, juice ka? Juice? Bigyan ng mga bata ng juice. Ha? Hello? Calvin? You want juice? Oh. Sorry. Food powder. Tikman mo daw. Ay. Dahil natin lang ako sa This one's so nice one. Yan. Anong niluto? Anong ginaluto? Saan mo ginalo ito, Mai? Manok. Manok? Itong precon. Katong pinirito. O sige, dalhin yan dito lahat eh. Ang kainin natin para walang masayang na food. Ayoko makita nagatapon ng food, ha? Ano na yan? Ito lang aking paksiw at saka sabaw. Katong kwan ni mo. Dito ni mo naman. Oh my God, Isabay ko yan dito Daddy. sa pritong isda din. Kainin niyo yung mga pagkain di para walang masayang. Mamaya na, kain ka muna.
Guys, meron pa kaming paksiw. Etong paksiw na to guys, 5 days ago. Ako nagluto niyan. Masarap pa. Hoy, kahit na masarap pa din. Sobray. Oo. Pila-pila naman ko na na. Oh. Ako na gaya na sira. Yun ang maganda sa paksiw kapag ka tumatagal. Lalong sumasarap. Sumasarap yan. Oh, dali. This one, it will make you strong. You have a superhero costume coming. Ano nga yun? Deadpool with 2 swords? Ha? Wow. With a bag. Ha? With a bag, di ba? Where you put the sword. Ang ating mundo. Dahil si Calby at si Chico ay naglalaro dun sa kapitbahay. Dala niya yung kanyang coloring materials. Binilan siya ni Madam Sheena ng coloring materials niya. So si Calby nahilig sa pagkulay. And then si Chico, sinunod na lang si Calby. Si Mayuin ganitong oras natutulog na guys. Kaya medyo tahimik na tayo ngayon. Gusto kong sagutin yung isang tanong, no? Kasi alam po meron sa inyo dito na curious sila kung paano nagre-react yung nanay ko sa lahat ng mga nangyayari sa buhay namin sa SOCMED or social media. Kasi syempre, nanay, di ba? Despite everything na napagdadaanan ni Princess Higa, despite sa mga nangyayari sa buhay ni Princess Higa, ano kayang comment ng nanay niya? Actually, si mama guys, hindi siya madaming salita. Ever since, lalo na nung naging mature na ako, meron na akong mga mature na problema, meron na tayong mga seryosong problema sa pag-aasawa, sa mga desisyon natin, malalaki na yung mga desisyon natin, hindi pa pala salita si mama. Pero dito sa recent na issue na binabato sa akin, no, ang nanay ko talaga, hindi siya, I would say na hindi si mama, hindi siya nahirapan. Hindi siya nahirapan, hindi din siya nasaktan. Kasi, unang-una sa lahat, alam ng nanay namin yung tatag ng aming kalooban. Alam ng nanay namin at nakikita ng nanay namin kung anong klaseng tao kami behind the camera or kapag hindi kami nagva-vlog. Alam ng nanay namin na hindi kami lumaking demonyo at sorry sa word hindi kami lumaking yawa. Okay? Alam ng nanay namin na sa sobrang laki namin sa hirap magkakapatid, hindi kami yung klase ng tao na nabibigla sa buhay kahirapan. Doon kami galing guys. Doon sa, when I say buhay kahirapan, yung buhay namin dati na wala talaga kami kahit pang-ulam. Okay? At hindi ko siya tinitake as offensive. Kasi from the word na mahirap na buhay, mahirap talaga guys. Hindi ko sinabing na-hate namin yon. Actually, nagustuhan ko yung part na lumaki kami ng ganun. Kasi ang dami namin natutunan. It made us grounded. It made us humble. Okay? So, alam ni mama lahat. Nakita niya. Yung nanay namin guys, aware siya sa buhay namin. Aware siya sa mga taong nai-involve sa amin. At kapag ka-aware si mama sa mga ganyan, hindi kailangan ng maraming salita. Actually, si mama, ang unang, sino yan? Ako. Bakit? Aware siya sa nangyayari. Actually, si mama, isa din siya sa nagpaabot ng concern sa akin ilang beses na. Kaso nga, pinilit ko lang siyang ipagsawalang bahala talaga. Kasi, I do believe na everything will fall on the right place. Lalo na kapag, alam niyo yun guys, kapag hinihingi ko talaga siya, yung pinagpipray ko talaga na Lord, pakita mo sa akin. Bigyan mo ko Lord ng desisyon. Okay? So, I do believe in that every time sa buhay ko. At nung sunod-sunod na yung pagtira, pagbash sa akin, tapon na dito ng mga salita, tapon dito, tapon doon, daming pagbibintang na nangyayari, hindi po affected yung nanay namin guys. Hindi siya affected, hindi siya umiyak, hindi siya nasaktan. Alam niyo kung bakit? Kasi kilala kami ng nanay namin. Alam ng nanay namin kung ano yung totoo. Okay? Kaya, ang narinig ko lang kay mama, nung time na kami magkakapatid ay nag-uusap, kasi meron kaming family group, nag-a-advise lang yan si mama. Sabi mama, alam nyo kung anong klaseng tao kayo. Hindi nyo kailangan patulan kung ano yung sinasabi ng ibang tao. Okay? Kaya ako masaya kasi yung pamilya ko nakasuporta guys.
balance. May pagka-balance. Normal lang naman din talaga na magalit. Normal lang din talaga na meron tayong mga emosyon na hindi natin hindi natin mapigilan. It's normal. Kasi nga, nakakapanggigil eh. Okay? Pero as much as possible, at least merong nagre-remind sa amin. At si mama ay masaya siya. Masaya siya sa mga desisyon na ginawa ko every time, at sa mga ginagawa kong desisyon every time na meron akong mali. Pag nagkakamali ako, alam ni mama guys na alam ko yung susunod kong gagawin. Of course, mahirap din minsan knowing na ako lang mag-isa, pero nandyan kasi lagi yung mga kapatid ko. At nandyan din yung mga trusted natin na mga kaibigan na talagang nakaalalay, no? Rain or shine. Yan yung magandang kaibigan eh. Hindi lang puro sa shine eh. Kahit na umuulan, bumabagyo. Talagang kasabayan mo talaga. So, despite everything, hindi po nito natinag ang pamilya namin. Hindi po nasira or whatsoever. Actually, we are closer than ever. We are already close at this point, pero mas naging close pa talaga kami sa isa't isa. Hindi po namin kinakahiya whatsoever ano yung nangyayari sa social media. Knowing na dito kami sa General Santos City, marami ding nanonood sa buhay naming magkakapatid, marami ding nakasubaybay sa akin, hindi ako nahihiya, wala akong dapat ikahiya, okay? Wala po akong pakialam kung pinag-uusapan ako ng kung sino yung makakita sa akin, nasa inyo na po yan. Kasi kung sino yung nakasubaybay ng buhay ko as Princess Yiga, simulat sa pool, wala na akong maitago sa inyo guys. Okay? Alam nyo kung anong klase po nagalawan yung ginagawa ko. Alam nyo yung energy level ko pagdating sa paghahanap buhay. Alam nyo lahat ng mga desisyon na pagkalaki-laki na ginawa ko para sa mga anak ko. So, kung meron man dito, baka sinasabi nyo, hindi ba siya nahihiya? Lumabas ng General Santos City, nakikita. Wala po akong pakialam. Kasi, alam ko ang sarili ko. Mas kilala ko ang sarili ko. At alam ko ang ginagawa ko. Ay, medyo madami pa tayong gagawin guys. Natawa ako ng saglit no kasi kanina nasa labas ako ba. Nag-check ako ng mga comments at messages. May nagsabi dun, bakit daw ako laging nag-vlog? Ayusin ko daw muna yung mukha ko na parang wala daw akong ligo. Tawa ko, sino ka man na nag-comment dyan, hindi ko nga ginapakialaman kung ilang beses ka magligo. Wag mo akong pakialaman sa buhay ko kung ilang beses ako magligo. Wala man akong ligo o may ligo man ako. Ang importante, busog ang mga anak ko. Yan lang mahalaga. Bahala na yung ligo. Yan. Kayod now, ligo later. Parang evil laugh yung lumalabas sa akin. Pero guys, ang daming mga malalalim, masasakit na salitang sinasabi sa akin. Yan, hindi po yan talaga nakatarog kahit sa kalingkingan ng aking kuko. Huwag kayong mag-alala. Tsaka hindi ko alam, no, akala nyo ba yung mga pinapanood yung mga artista, mga ganun, araw-araw naliligo kayo naman, paka-perfectionist naman ninyo. Pero okay lang na yan, guys. May mga panahon talaga. Aminado man ako, hindi ko man ginatago sa inyo yan. Na minsan 3 times, 4 times a week lang ako maligo. Pero nag-half bath tayo, pero hindi ko nabasa yung buhok ko. Kasi, ma-strip yung mga natural oil. Ano daw, natural oil? Wala lang. Kapag feeling ko, hindi naman ako masyadong na-expose sa init, tsaka sa alikabok, hindi ako masyadong nagwawash talaga ng buhok. Para naman hindi tayo makalbo ng maaga. Marami kasi akong hair fall, guys. Hindi naman ako mabaho. Malinis naman tong pantulog ko kagabi. Maligo ako. Hindi ako pwede maligo pa din pala ngayon kasi bawal malagyan ng any chemicals ang aking mukha. So, ang gagawin natin dito is hugasan lang siya ng maligamgam na tubig and then lalagyan ko lang siya ng aking plasma or yung aking platelet-rich plasma, PRP, na pinadala sa akin ng aking esthetician. Ayan. So, yun yung gagamitin muna natin for 2 days. 48 hours pa ako pwede magsabon ng mukha. So, ngayon wala muna. Ako muna yung mag-organize ng mga gamit ko dito sa cabinet dahil apakadaming gamit ni Mayumi na kailangan nating i-segregate. At, dahan-dahan din ako mag-iisip kung anong dapat kong gawin ngayon kasi nga Sunday. Dapat pahinga day namin ng mga bata ngayon. Pero gusto ko at least somehow, productive naman tayo kahit konti. Ang dami ng ribbon ni Mayumi dito, guys, oh. Yan. Lahat yan. Dahan-dahan. Mahilig kasi, maganda kasi si Mayumi tingnan pag malalaki yung mga bows niya. Kaya ayan, may mga maliliit siya na bows. Meron siyang cookie dito. Meron ditong itlog. Meron ditong sequins.
Meron siyang mga headband dyan. Meron siyang mermaid headband. Ayan si Mayumi. No 1 years old siya, nagpa-picture. Ayan, kay Mayumi yan lahat. Kasi kapag nilagay siya sa box, masira. So, mas maganda nakaipit lang siya ng ganun. Nilagay ko lang siya sa gilid ng cabinet ko. Ayan. So, yun lang muna guys. Maraming salamat sa inyo. Enjoy your Sunday. Kung nasaan man kayo ngayon sa mundo. Kung kasama ninyo ang pamilya nyo, make everything count. Make every second count. Kasi hindi natin sila forever makakasama. Ayun. Yun lang guys. Mahal na mahal namin kayo. At syempre, huwag nyo kalimutan suportahan ng mga kapatid ko na naging vloggerista na din. Kay Madam 10 Gives at kay Atshi. Let me know guys if you enjoyed their episode.